Even with those scars, doesn't change the way how I feel about you. Because I really like you, Ikit. Gusto ko sanang aminin sa'yo yung nararamdaman ko. Parang may malaking kulang kung wala ka. Gusto kita, Ikit. Ganyan ba kadali? Nakalimutan mo ako? You were the first one to let go. Don't blame me now for finally moving on too. Pareho naman tayong galit kay Marikit, bakit hindi na lang tayo magtulungan? Dalawang iguana. Laban sa isang pangit. Trabaho ko, mag-defend ng tao. Huwag mo nang ituloy ang plano mo. So, good news, kasi yung judge ay nagbaba na ng preliminary injunction. So, meaning, nakastop na ngayon yung construction ng resort casino. And sabi sa akin ng contact ko, may barricades na daw. So, wala na nakakapasok na heavy equipments, workers, and yung mga trucks na may supplies. Okay yun. Salamat, Pia. Malaking tulong talaga yun sa akin at saka sa mga kadimoy ko. Masaya ka ba talaga sa binalita ako sa'yo? Ba't parang ang tamlay naman ng reaksyon mo? Pia, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Kesa sa iba mo pa malaman, di ba? Mas okay kung ako na yung magsabi. Bakit? Ano ba yun? Naliligawan kasi ako si Macho. Gusto ko na rin siya. Pero sinabi ko sa kanya na hindi ko yung priority na yun kasi nakapokus ako sa kaso. Tsaka meron pa akong isang dali-dali. Yan, nahihiya kasi ako sa'yo. Kasi syempre, di ba, may nararamdaman ka pa para kay San Macho. Ba't nasaktan ka? Siyempre, ang laki nang naitulong mo sa akin, tsaka sa mga kadimoy ko, di ba? Tsaka, Pia, hindi lang naman abogado yung tulong ko sa'yo. Ibigan na rin kita. Ano ka ba? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Kung nililigawan ka ni Matthew. Alam mo, wala nang problema sa akin kung nililigawan ka niya kasi wala tayong magagawa kung nakamove on na siya. Sa totoo lang, masaya pa nga ako na ikaw yung nililigawan niya kasi alam ko na deserving yung babaeng napili niya. Talaga? Hindi ka galit? Bakit naman ako magagalit? Just like you. Kaibigan na rin yung turing ko sa'yo. Tama. Ay, Diyos ko. Para akong nabunutan ng malaking tinik eh. Salamat, Pia. Okay, so now that we've got that out of our way, baka pwede na natin pag-usapan yung case. Sige. Well, alam naman natin kung gaano kabagal yung justice system dito sa Pilipinas, di ba? So, kailangan natin may gawin para umusad yung kaso mo. Meron naman legal remedies na pwede nating i-take para mas mapabilis. Tayo lang ano. Let's just say kailangan natin ng konting push para hindi matambakan yung mga kaso mo. Tsaka para mapakinggan din yung side mo. Ikaw, Pia, kung saan alam mong makakabuti dun sa kaso, gawin lang natin. Okay, sige. Akong bahala. Sige. But, hindi na to kasama sa pro bono natin, ha? So, kung yan yung direction na gusto mong i-take, kakailanganin natin ng malaking halaga. Siguro aabot ng 1,000,000. Pia, 1,000,000? Pia, parang masyadong malaki naman yun. Parang, saan kamay ng Diyos ko na kukuha yung 1,000,000? Wala akong ganon.
1,000,000? Wala nang tawad yun, be. Ha? Ano 1,000,000? Yung bayad daw. Eh, teka lang. Akala ko ba libre yung attorney Pia na yun? Yung serbisyo niya, yung libre. Pero yung legal remedy, yun yung may bayad. Pero optional naman daw yun. Kung gusto natin mas mapabilis yung proseso ng kaso, o kung gusto natin na mas lumaki yung tsansa na manalo tayo, ganun. Legal remedy. O, anong plano mo? Susundan mo yung suggestion ni attorney? Eh, kung ayun yung pinaka-sureball na paraan, para kay tatay, para makuha ko yung hustisya para sa kanya, di ba? Tsaka para makabawi din ako sa mga kadimoy natin. Hindi ko palalagpasin yun. Kaya lang, yung problema natin, paano natin mabubuo yung 1,000,000? Ano? Diba, kahit pagsama-samahin natin yung sweldo nating 3 sa isang taon, may kulang pa rin yun. Kaya. Alam nyo, nakakahiyaman na. Pero kung nandito lang si Miss May, kakapalan ko talaga yung mukha ko eh. Sa kanya ko utang ng pera. Kain na po. Salamat. Hoy! Bawal mag-usap. Bogs, umas ka dyan. Paano ako kakain? Kalagan niyo muna ako. Para ano? Para makatakas ka uli? Bahala ka dumiskarte dyan. Lord, kayo na lang ang pag-asa ko na makatakas dito. Hindi ko na pwedeng idamay si Bogs dahil mapapahamak din siya. Tulungan niyo po ako, Lord. Ayoko mamatay dito. Gusto ko pa makasama ang pamilya ko, pati na si Kit. Nagkalat ka pa. Liga, buhatin natin. Wala ka ng pagkain. Diyos ko, sana huwag ako mahuli. Sana gumana tong plano ko. Uy, anong ginagawa mo? Di ba sabi namin matulog ka na? Gising ka pa. Sakit ang ulo ko, di ako makatulog.
Kulot, matawag yung asawa mo. Oh, ano? Hello, Mami. Oh, sabi ko sa'yo nasa trabaho pa ako eh. Oh, sige. Bukas, kita tayo ha. This is a complete disaster. I thought I had everything under control, especially when Pia started giving me information about Ekid's case. But then my lawyer screwed everything up, and now construction is at a complete standstill, and everything is on hold. Malaki ang problema natin, William. For every day that we delay construction, we are losing 2 million pesos. I have investors calling me on a daily basis, asking if we actually have an exit strategy. Baka mag-atrasa na yung mga yan. William, can you just please get a hold of yourself? We were making such good progress, and now everything is falling apart. This is all Marikit's fault. If she didn't file that petition for preliminary injunction, then we would have no problem. And the construction would be right on schedule. This girl is really trying my patience. Paano kasi? Malakas ang loob niya. Alam niyang nauuto niya si Matthew to side with her and her community. I've already told Matthew to stay away from her, but he's so stubborn. I don't know how to get through to him anymore. Listen, if you can't speak with Matthew, then you speak to Marikit. Pera lang ang katapat niyan. I'm sure if you pay her the right amount, she will stay away from Matthew and she will drop the case about the resort casino. Jenny, huwag kang mag-alala. Kuya Tonyo, gagawin ko talaga ng paraan mo. Ekid, you wanted to see me? Ah, Is everything okay? Sir Macho, si Kuya Tonyo po tsaka si Jenny. Kadimoy ko po. We've met before, haven't we? Sir Matthew, di na po namin kasi alam kung kanino po kami hihingi ng tulong. Dati, si aming gani po ang aming takbuhan. Ngayon po, sikit na po ang aming malalapitan. What seems to be the problem? Sir Macho, si Kuya Tonyo po kasi isa po siya sa mga nagbenta ng lupa doon sa may Daraitan. Yung nakuha po nilang pera, sakto lang po para po magpagawa ng bagong tirahan sa ibang lugar. Ang problema po ngayon, nahihirapan po sila sa ibang gastusin. Kagaya po sa pagpapaaral. Inaasahan po kasi namin yung pinangako sa amin niya, papatayo eskwelahan sa Daraitan. Pero ngayon di po natuloy. Kaya po marami pong kabataan sa komunidad ang namumroblema kung paano po sila magpapatuloy sa pag-aaral. Kuya Tonyo, huwag ka na mag-alala ha. Nagawan ko ng paraan niyo. Kung dati si tatay yung takbuhan niyo pag may mga ganyang problema, di ba? Nandito ako, hindi ko kayo papabayaan. Maraming salamat, Ekid. Wait. I'd like to help too. Ah? I promised I'd commit. Talaga, sir? I won't disappoint you. I'll make sure that I live up to every promise that Rika gave. Let's start by building a school and providing scholarships to those who need it. Talaga, sir? Alam ko po, makakapag-aral na po ako. Makakatapos na po ako. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat, Sir Matthew. Well, you should really thank Ekid. She's the one who inspires me and opened my eyes to all the things that go on around here. Sir, maraming salamat po talaga. Sigurado po akong matutuwa po si tatay doon sa langit. Kasi meron na po kaming kakampi. Maraming salamat po talaga. Salamat po talaga. Ay,
It's okay. Don't worry about it. Maraming salamat. Sir William? Andito na po si Ikit. Okay, have her in. Salamat po. Sir William, bakit niyo po ako pinatawag? Do you know why Matthew is the favorite of my two sons? Dahil siya po yung panganay niyo? Mali. Ever since he was a little boy, Matthew has done everything I've ever told him to do. That's unlike Drew, who's stubborn, insists on having his things his own way. But Matthew's dutiful. He's loyal. He's never gone against me until he met you, Ikit. Ako? Sir, ano pong ibig niyo sabihin? Don't play coy with me. I saw the two of you in the courtyard today. I know you are manipulating him. Sir, walang galang lang po Never ko po minanipula si Sir Matthew. Yung pagtulong niya po sa akin tsaka sa mga kadimoy ko, kusang loob niya naman po yun How convenient. If that's the case, and you really aren't taking advantage of Matthew, then what I'm going to ask you to do will be very easy. Leave my son alone. Sir, pasensya na ho Hindi po ako nagte-take advantage kay Sir Matthew. Kaya bakit ko po siya kailangan iwasan? Wala naman po akong ginagawang masama sa kanya. Actually, I think it's better if you just leave, Ikit. The investors have begun to see you as a problem for the resort. Ever since you got here, things are just going south. First, it was the kidnappings, then it was the fire, and now it's your injunction against the casino project. Sir, yung kidnapan po, pati yung sunog na nangyari, hindi ko po ginusto talaga yun. Ako pa nga po yung napahamak Pero yung injunction, yung kaso, sir, wala po talaga akong choice kundi gawin po yun. Sir, naloko ho ako ng ka-business partner nyo dati, si Tita Rica po. Hindi lang po ako, pati po yung mga kadimoy ko. Kaya kailangan ko po sila ipaglaban kasi hirap na po sila. Maybe this will change your mind. $5 million po. You always wanted to help out. You always wanted to help other people. You always wanted to help the, who are those people? The tribe? Kadimoy po. Yes. I give you that. You drop the case against the casino project, and you stay away from Matthew. Kailangan natin ng konting push para hindi matambakan yung mga kaso mo. Tsaka para mapakinggan din yung side mo. So kung yan yung direction na gusto mong i-take, kakailanganin natin ng malaking halaga. Siguro aabot ng 1 million. 5 million pesos can buy a lot of joy. You can do a lot of things with that. You can fix your own problems and everybody else's. Sorry po, Sir William. Hindi ko po matatanggap yung inalok niyo sa akin, sir. Seriously, you're walking away from 5 million pesos? You are never going to get your hands on that kind of money again, even if you live to be 100. Sir, pinalaki ho ako ng tatay ko na may dignidad. Tinuruan niya po ako na hindi lang po pera ang importante sa buhay. Kaya kahit empleyado niya lang ho ako dito, kahit matindi po yung pangangailangan ko, hindi ho ako masisilaw sa pera niyo.
This is your final answer. You sure? Come on, you kid. Don't let your pride get in the way of this. You can have surgery for your face with this money. Hindi, sir. Okay na ho ako. Itong itsura ko, kasi pina-realize naman po sa akin ng anak niyo ni Sir Matthew na dapat wala ho akong ikahiya sa mukha ko. Pero kung tatanggapin ko po yung perang inaalok niyo ho sa akin, sarili ko na po mismo yung ikakahiya ko dahil para ko na ho pinagbili yung pagkatao ko sa inyo. This is your final answer? Seriously? Or maybe you're just trying to jack the price up. Okay. Tell me, how much do you really want? Sir, kahit kailan, hindi ho magiging for sale yung prinsipyo ko. Kaya kahit paulit-ulit niyo ho akong tanungin, paulit-ulit ko rin po kayong tatanggihan. Paulit-ulit din po yung isasagot ko sa inyo, no. Hindi po. Okay, I have tried to be reasonable. I've offered you money, but you don't want to deal with this? If you are difficult with this, there will be repercussions, consequences. Oh, ano pong ibig niyo sabihin? Since you refuse to stop seeing Matthew, I'm going to do this my way. As of today, you no longer work at this resort. You have overstayed your welcome at my resort, and you have to leave. Teka lang, sir. Hindi niyo naman po pwedeng gawin yan sa akin. Kasi hindi niyo po ko pwedeng tanggalin basta-basta kasi ginagawa ko naman po yung trabaho ko. At saka wala po kong binayolate na kahit anong rules niyo ho. I own this resort, so I can decide who stays and who leaves. You are going to pack your things and leave. I'll make sure that I live up to every promise that Rika gave. This girl is really trying my patience. Pera lang ang katapat niyan. I'm sure if you pay her the right amount, she will stay away from Matthew and she will drop the case about the resort casino. You're just trying to jack the price up. How much do you really want? Hindi ho magiging for sale yung prinsipyo ko. As of today, you no longer work at this resort. You are going to pack your things and leave. Sir, nasasaktan naman ho ako. Bitawan niyo naman ho ako. I gave you a graceful exit and you turned it down. Now I have to kick you out. Sir, nasasaktan po ako. Huwag niyo naman po akong gantuhin. Dad, what are you doing? Bitawan mo si Ikit, nasasaktan siya! Drew, stay out of this. I'm teaching this girl a lesson. Bakit hindi mo siya kausapin ng maayos? Hindi porke employee mo si Ikit ay pwede mo siyang tratuhin ng hindi maganda. Drew, tama na. Huwag mo na sagutin yung tatay mo, please. Huwag na. Alam niyo, aalis naman ako dito sa resort niyo eh. Huh? What do you mean you're leaving? Hindi, last day ko na. Tinanggal na ako ni Sir William. Is this because I'm trying to help Ikit in her community? Dad, seriously? Paparusahan mo pa si Ikit dahil sa pagkontra niya sa resort casino? Listen to yourselves. This woman is clearly messing with your minds. Everything we're doing here is for the good and the interest of our family. You know what your problem is right now, Dad? You're letting the pressure from the investors get to you. It's clouding your judgment. You weren't like this before. The man I knew would always stand up for the people. What happened to you? Oh, I'm a bad guy now? Are you seriously going against me, your own father, for her? No, that's not... Tama na, Sir Matthew. Tama na ho, ah. Alam niyo, Sir Drew, na-appreciate ko naman yung pagtatanggol niyo sa akin. Pero ayoko naman mag-away-away kayo dahil sa akin. Pero Ikit, Hindi kasi ganun, Drew, na maraming salamat. Pero ako na lang yung lalayo. Ako na yung kusang lalayo kasi ayoko na ng gulo eh. Ayoko na. Ha? Ayusin niyo na to. Sorry po, Sir William. Sorry. No, Ikit, wait. Ikit, come back. What?
Hindi ko na kaya. Pagod na ako. Hindi na talaga ako makakaalis dito. Ikit. Bakit po kayo umiiyak? Kasi, wala na ako ng pag-asa na makaalis dito. Ginawa ko naman ang lahat eh. Ito yata talagang kapalaran ko. Baka dito na ako mamamatay. Hindi, Miss May. Huwag niyo pong sabihin yan. Marami pa po kami nag-aantay sa pagbabalik niyo. Gusto ko pa po kayo makasama. Gusto ko pa po kayong mayakap. Miss May, huwag po kayong susuko. Pagod na ako. Hindi ko alam kung may lakas pa ako. Miss May, naniniwala po kung kaya niyo po yan. Basta palagi niyo lang pong tatandaan na lahat ng bagay pwede po nating makuha. Miss May, huwag lang ho kayong bibitaw. Ikit, wag mo ko iwan. Ikit. Hindi ako susuko. Ikit. Hindi ako susuko. Ikit. Hoy! Tumigil ka! Kain ka lang ng marami, Zina. Tonight, we're going to have a feast. Dahil ise-celebrate natin ang pagkabagsak ni Marikit. Good girl! Oh. Kanina pa kita hinihintay. Na-traffic ka ba? Or you just like to make a habit of making a dramatic entrance? Kanina pa ako nasa labas. Sinisigurado ko lang na walang makakakita sa akin. Ayokong may makapansin or makakilala sa akin na imi-meet kita. Relax, attorney. Kaya nga itong lugar ang pinili ko because it's discreet. And I'm sure by now you've heard of the news na pinalayas na ni William si Marikit. Kalat na yun sa buong resort. O di ba? Effective yung partnership natin. I'm so glad you agreed to partner with me. Kahit galit ako kay Matthew, dahil mas pinili niya yung ikit na yun kesa sa akin, hindi ko magagawa yung gusto mong mangyari. Abogado ho ako. Trabaho ko ang mag-defend ng tao. Hindi gumante o mag-cause ng harm sa iba. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo nang ituloy ang pinaplano mo. Ikaw ang bahala, attorney. Alam ko naman na in love ka pa rin kay Matthew hanggang ngayon. At habang nandyan si Marikit, malabong magkabalikan pa kayo ng ex mo. Can you imagine, sa ganda mong yan, isang cheap at pangit na babae lang ang ipagpapalit sa'yo? Kung gusto mong magkatuluyan ng happy ending ang love story niyo ni Matthew, iisa lang ang solusyon. Kailangan mawala sa picture si Marikit. Now the choice is yours, attorney. Habang buhay ka na bang maglilinis-linisan at magiging broken-hearted? O makikipagtulungan ka sa akin para burahin natin si Marikit at magkabalikan kayo ni Matthew? Fine. I'm in. Pero wala dapat makaalam na itong usapan natin.
Madali naman akong kausap eh. Don't worry. This is going to be our little secret. Hindi malalaman ni Marikit na nag-tag team ang dalawang maganda para burahin ang kapangitan niya dito sa Dream Paradise Resort. Bakit parang nonchalant ka, attorney? Hindi ka ba masaya sa mga nangyari kay Marikit? Kainis kasi. I was counting on Ikit na tatanggapin niya yung check na yun para magalit sa kanya si Matthew. Pero yung babaeng yun, nag-inarte pa. Ang importante, hindi na nagtatrabaho dun si Marikit. So, hindi na sila magkikita ni Matthew. Eh, paano kung suyuin siya ni Matthew? Kahit magkalayo na sila. Eh di itutuloy natin ang inumpisahan natin. Gagatungan natin silang lahat para magalit silang lahat kay Marikit. Umpisa pa lang ang pagpapatanggal natin sa trabaho kay Marikit. Itutuloy natin yon hanggat mawala ang lahat ng importante sa kanya. Ang reputasyon niya, mga pinaglalaban niya at lalong-lalo na si Matthew. Hindi tayo titigil hanggat mawala ang lahat sa kanya. Jesus Christ, why isn't she picking up? Bigyan mo na lang ng space, Ikit. Baka masyado siya nasaktan sa nangyari kanina, kaya ayaw niya ng kausap. Drew, I just want to make sure she's okay. Siyempre hindi. Sino ba magiging okay pagkatapos kang palayasin at tanggalin ng trabaho, ha? Alam mo kung may dapat kang kausapin, it should be Dad. Dapat mas mag-stand up ka sa kanya. Drew, that's what I've been doing. Then you should do more. Because it's clearly not enough. What do you want me to do? You want me to confront Dad? You want me to fight him? Bakit hindi? Kung yun ang kinakailangan para malaman ni Dad na mali siya, then do it! Kasi kung talagang mahal mo si Ikit, ipaglalaban mo siya. Hindi mo hahayaan na maaapi siya. Pero kung takot ka na kumprontahin si Dad, then ako na lang haharap sa kanya. Kasi ako, hindi ko hahayaan na maagrabyado ang taong importante sa akin. Gagawin ko ang lahat para kay Ikit. What are you trying to say? Why is Ikit so important to you? Are you that dense, kuya? Importante si Ikit sa akin dahil gusto ko siya. Matagal na akong may feelings para sa kanya. I thought you guys only looked at each other as friends. I didn't think there was something more. I mean, how long have you felt this way? Does Ikit feel the same way about you? Hindi ko namalayan kung kailan nagsimula. Pero habang tumatagal, mas napahanga ako sa pagiging positive niya, sa pagiging palaban niya. And every time nakikita ko na nasasaktan siya, gusto ko siyang damayan. Gusto ko siyang protektahan. Why didn't you just tell me? Kasi alam ko nagugustuhan mo rin si Ikit, kuya. And ayoko mag-cause ng friction or tension between us kasi importante ka din sa akin. I actually planned on telling Ikit about how I felt. But when I finally had the courage, naunahan mo na ako. Drew, I'm sorry if I hurt you, Drew. I mean, I hope this doesn't change anything between us. Alam ko naman kung saan ako lulugar, kuya. Kaya hindi ako magiging problem sa inyo ni Ikit. Pero kung hindi ka magsa-stand up kay Dad, I won't hesitate to step in. Dahil deserve ni Ikit ang isang taong gagawin ng lahat para protektahan siya.
Thank you, Brandon. William, you've been really quiet. Is everything all right? I'm sorry. I'm frustrated at the way things went down with my sons. Don't feel guilty. Tama lang na pagalitan mo sila. Para malaman nila na hindi nila dapat kinakampihan yung marikit na yon. I don't know. Could I have handled this differently? Would they have been less angry if I'd said this differently, if I'd done this differently? Drew is so far away. And now I think that Matthew's going to drift off as well. You know what? I really admire the way you love your children. But you do have to put your foot down. Kung hindi, baka patuloy ng lasunin na marikit ang mga utak nila para kalabanin ka. You have to show them who the boss is. Especially Matthew. And you can do that by scrapping his concession towards Marikit's community. Let's go back to the resort casino idea. Anyway, that's what the investors want. And if that's successful, then that'll be good for your children too. I wish May were here right now. I could really use her advice on how to handle this. Well, it's too bad that May isn't here. But I'm here. Ready naman akong damayan ka. And I will try to help you get to the best decision possible. Okay? Iya, pasensya ka na. Mukhang mahihirapan talaga akong buuin yung 1 million kasi wala na akong trabaho. Tinanggal na ako eh. Why? What happened? Galit kasi sa akin si Sir William kasi nga dahil sa pagtuloy ko ng kaso dun sa resort casino. Tapos ayaw niya rin na nagkakamabutihan kami ni Sir Macho. I'm so sorry to hear that, Ikit. Ito, papayuhan kita hindi bilang lawyer mo, kundi bilang kaibigan mo. Baka mas mabuti na sundin niyo na lang yung kagustuhan ni Tito William. Tuluyan mo na lang layuan si Matthew. Bakit ko naman gagawin yun eh? Wala naman siyang ginagawa sa akin masama, di ba? I know. Pero, Ikit, kilala ko kasi si Tito William. If he doesn't like you, forever ka nang markado sa kanya. Kahit nga yung anak niya na si Drew, di ba, malayo yung loob sa kanya. Ikaw pa kaya na total stranger to him? Hindi niya matatanggap na maging close kayo ni Matthew at mas lalong hindi niya matatanggap kung magkatuluyan kayo ng anak niya. Hi, Tita May. Oh my! Sobrang haggard mo na. Ano nga yung laging sinasabi ni Ikit? Kaya pa ba today? Kakayanin. Dahil hindi ako papayag na manaig yung mga kalokohan ninyo. Wow! Props to your fighting spirit. Pero mukhang late ka na. Kasi inuuto na ng husto ni Tita Soraya ang loving husband mo. She doesn't even have to lift a finger para lang pahirapan si Ikit. Kasi si Sir William na ang nagpapahirap sa kanya. Ano? Wala? Walang reaction? Ayaw mo akong sunggaban, ha? Well, anyways, you won't be able to do anything to hurt me.
Dahil never ka nang makakawala dyan. Sad, no? Sige! Sige! Subukan nyo! Bubutasin ko lalamunan nito. Baba yung mga baril niya! Baba! Baba niyo sabi! Ano? Lagot kayo sa amo niyo? Oh my God, sundin niyo siya! Ayoko pang mamatay! Do it! Taas yung mga kamay niyo! Taas ang kamay! Ikaw! Lagay mo yung baril mo dito. Kayo! Doon kayo sa likod. Sa likod ng mesa! Sumunod kayo, ba't bubutasin ko bungbunan nito? Subukan nyo. Doon kayo, sa likod. Lahat! Sa likod ng mesa. Sumunod ka na lang. Saan mo ko dadalhin? Sumunod ka na lang! You're not gonna get away with this! Lagot ka kay Tita Soraya! Ganun ba katindi yung galit niya sa akin para gawin niya yun? I'm afraid so. Kaya nga pati yung community mo sa Daraitan nadadamay eh. Actually, yung team niya nag-file na ng motion para ma-lift yung injunction. To be honest, ang lakas ng apela ng team nila. So, posible na matuloy ulit yung construction doon sa site. Eh teka, Pia, nag-commit sa akin si Sir Matthew na hindi niya na itutuloy yung resort casino doon sa Daraitan. Natuto pa rin na lahat ng mga pinangako doon sa kadimoy ko. Ano nangyari? Kit, I'm afraid hindi na matutuloy yan. Kasi sobrang determined ni Tito William na matuloy talaga yung resort casino na pinapagawa nila. Kahit sino pang masagasaan niya. Kit, saan ka pupunta? Kakausapin ko si Sir William. Pipigilan ko siya sa lahat ng mga pinaplano niya doon sa Daraitan. Buhay at kinabukasan ng mga kadimoy ko yung nakasalalay dito. Hello, this is Soraya Sharma. She's our new major investor, and she will be refining the rules and regulations to improve the overall quality of service at the resort. Sir William! What are you doing here? You're not invited. Hindi pa ba kayo kukontento, ha? Tinanggalan niyo na ako ng trabaho, pati ba naman yung mga kadimoy ko, kailangan niyo pang idamay dito? You're letting the pressure from the investors get to you. It's clouding your judgment. I wish May were here right now. I could really use her advice on how to handle this. Never ka nang makakawala dyan. Sige! Hoy! Bubutasin ko lalamunan nito. Sobrang determined ni Tito William na matuloy talaga yung resort casino na pinapagawa nila. Hindi pa ba kayo kukontento, ha? Tinanggalan niyo na ako ng trabaho, pati ba naman yung mga kadimoy ko, kailangan niyo pang idamay dito? I have no idea what you're talking about. Hindi niyo alam. Marikit, pwede ba? Kung may problema ka, makipag-usap ka ng maayos, hindi yung susugod-sugod ka dito at magsisigaw. Bakit? Ano pong gusto niyo? Manahimik lang ako, tumunganga, walang gawin, habang nahihirapan yung mga kadimoy ko? Dahil sa pinapatayo yung resort casino, maraming nawasak na pangarap eh. Maraming nasirang kinabukasan. Naapektuhan yung community namin. Bakit? Para saan? Para matuwa yung mga bago yung investors? Ha? Dahil sa pera? Bakit? Mas importante ba yung pera kumpara sa kapakanan ng ibang tao? Don't tell me how to run my business. I offered you a perfectly reasonable settlement, actually a great settlement to move on gracefully, and you chose not to get involved with it. You said no. That means it's no longer my problem, as I see things. Hindi ko kailangan ng pera mo. Wait, you trying to bribe Ikit? That's so messed up. Why would you do something like that? Ganun ka na ba ka-desperate, Dad? Anong akala mo? Na mabibili mo lahat ng tao?
Hindi lang yun, itutuloy niya pa rin yung pagpapatayo ng resort casino dun sa Daraitan. Matthew may be the manager of this resort, but I own the company. So that means that I am the person who has the final say about the directions moving forward. This isn't my problem anymore, it's yours. So, sir, ngayon kami pa ang dapat may utang na loob sa inyo. Kami pa dapat magpasalamat. Alam nyo, sir, tinuruan ho ako ng tatay ko na rumispeto sa mga taong nakakatanda sa akin. Pero kung kayo lang din naman, huwag na lang. Dahil hindi kayo karespeto. Pwede ba, Marikit? Huwag mong sisigawan si William sa sarili niyang resort. Bakit hindi? Maling-mali namang ho kayo. Guard! Palabasin niyo nga ang gugulo to dito Hey, Parang two of you stay there. Get your hands off of her. Huwag kayong makialam dito. Are you happy now? I'm fighting with my sons. I don't care about your community anymore. They can go ahead and suffer for all I care. And I'm done with this conversation. I think it's time to go. Come on. Bitawan niyo ako. What are you doing? Dad, let her go. What are you doing? Okay! Wala kang awa. Yan ang dapat sa'yo magdusa. Sinisigurado ko lahat ng pang-aaping ginawa niyo sa amin, babalik yan sa inyo. Hindi habang buhay pwede niyo kaming tapak-tapakan lang. Dahil darating yung araw na pagbabayaran niyo lahat ng mga kasalanang ginawa niyo sa amin. Oh my God, Marikit! Bakit mo siya tinulak? Ha? Matthew Drew, hahayaan niyo naman tong babaeng tong apihin ng daddy niyo? Sandali lang ha. Kinapitan niya ako. Pinagtanggol ko lang yung sarili ko. Okay. Just calm down. Let's just all calm down, okay? We're not gonna resolve any issue if we keep clawing at each other. Kuya, yan lang ba sasabihin mo? Ha? Ininsulto ni Dad si Ikit by trying to bribe her. Sinira pa niya yung plano mo doon sa community ni Ikit. He's hopeless. Dahil kahit anong pakiusap mo sa kanya, hindi kanya papakinggan. Sure. Calm down. Sa tingin niya, siya lang ang tama. You're not helping right now, right? Calm down. That's enough. Ano na, Ikit? Wala tayong maaasahan sa mga tao dito. Ano? Ikit, wait. Matthew, hayaan mo na sila. Tulungan mo ako din sa daddy mo. God. Send a picture. Come on, old man. Sit down. Ano ba? Nasaan ang sasakyan mo? Dali! It's there! Pa, please, pumasok na lang tayo. Huwag mo ako please! Mataas mong ginawa mo sa akin! Ha? Ano? Buksan mo na! Dali mo! I can't. Yung susi nandun sa loob, nandun sa bag ko, naiwan doon. Hoy! Anong palagi mo sa akin, uto-uto? Ha? Hindi na ako babalik sa impyernong yan! Kung kinakailangan maglakad ako pabalik sa resort, makalayo lang dito! Ano? Hindi ako sasama sa'yo. Ayoko makulong. Tumigil ka na, ha? Ha? Gusto mo butasan ko yung bungo mo? Dali mo! Gigigil na ako sa'yo, ha? Dali! Inom ka muna para kumalma. Kit, ako na ang magsasorry sa lahat ng mga ginawa ni Dad. I'm sorry na nagsasuffer ang community mo dahil sa pagmamatigas niya. Alam mo, kung may power authority lang ako sa kumpanya, tulungan talaga kita. Pero, alam mo naman ako yung black sheep ng family, kaya wala akong say. Hindi daw. Dapat nga ako mag-sorry sa'yo. Siyempre, tatay mo pa rin yun. Eh, hindi ko naman sinasadya na nasigawan ko siya, tapos nasaktan ko siya, di ba?
Diyo kasi bugbog na yung mga kadimoy ko. Tapos yung pinangako pang tulong ni Sir Matthew na wala pa, di ba? Hindi ko alam kung paano ko yung na-explain sa kanila. Hindi ko na rin alam kung ano mo ko hihingi ng tulong. Hindi ko na talaga alam eh. Pagod na ako. Oh, sobrang bigat na ng pinagdadaanan. Parang hindi na lang kasi natapos. Parang sunod-sunod yung pagsubok kasi. Kit, huwag kang mawawalan ng pag-asa, okay? Dahil hindi ka nag-iisa. Dito lang ako. I promise, gagawin ko ang lahat para matulungan ka, para malampasan ko. Alam mo, Drew, maraming salamat sa iyo. Lagi ka nandyan. Lagi kang naaasahan ko. Hindi ko alam bakit ang bait-bait mo sa akin. Kahit puro problema na lang yung dinudulot ko sa iyo. Bakit ba? Bakit hindi ka nagsasawang tulungan ako, damayan ako? Bakit? Siyempre, concerned ako para sa'yo. Kasi naging close na tayo sa isa't isa. Alam mo, nandito lang si Mom. You know, she wouldn't allow Dad to do this too. Baka siya pa ang unang magtatanggol sa'yo. Mas tutulog na si Miss May. No, sana nandito na lang ako. Para, alam mo yun, para may isa pa akong mapaghihingal. Meron pa akong kadamay. Ito sa'yo. Dali mo maglakad para makarating tayo sa highway. Oh my God! Kung naiinip ka, iwanan mo na lang ako dito. Asa ka pa? Kapag nakakita ko ng tulong, ha? Dediretso tayo sa presinto, tapos i-report ko mga kahayupan nyo ng tita mo! Sige. Ano ba? Itawan mo! Ito na po yung uniform. Pasensya ka naman ulit kita. Wala akong magawa. Pero pag kailangan mo ng tulong, lapit niyo lang. Kasi wala akong problema. Mga dapat po magpasalamat sa inyo. Kasi lahat po ng kanya sa kaya po yung dahilan kung bakit po ako nakapasok dito. Maraming salamat. Ingat ko pa, Katya. Ayun din, sir. Bibisita pa rin po ako dito. Ang kapal ng mukha, no? Wala naman siyang karapatang saktan at sigawan si Sir William. Palibhasa, feeling close ka na Sir Matt at Sir Drew. Lalo na kay Miss May. Totoo bang ninamanan niya raw si Sir William dahil sa restaurant casino? Di ba ang kapal ng mukha? Ang pangit na nga, wala pang utang na loob. Matapos siyang bigyan ng trabaho, yun pa yung igaganti niya. Teka lang naman, ha? Sabihin na natin pangit ako. Nakakahiya yung itsura ko. Pero hindi yun sapat na rason para manahimik lang ako at hayaan ko si Sir William na tapakan yung pagkatao ko at ng mga kadinoy ko. Kung sa inyo nangyari yun, sagutin niyo ako ha. Kung kayo yung paasahin sa mga peking pangako, anong mararamdaman niyo? Ha? Anong mararamdaman niyo? Matutuwa ba kayo? Okay lang sa inyo yon? Ha? Isasawalang bahala niyo lang yon? Kasi ako hindi eh. Hindi ko hahayaan yun. Kasi handa ako makipagpatayan kung sino mang taong gustong magpagrabyado sa mga kadili ko. Tandaan niyo yan. Alam mo, girl, tara na. Baka tayo naman yung saktan niya. Kaya nga eh.
I've already pledged my support to Ikit and her community. They're relying on me. I can't let them down. That's why you never make a promise in the first place. Dad, just read my proposal, okay? You'll see that we can generate significant revenue if we build an eco-friendly resort instead of a casino. Both sides can win. How many times do I have to tell you the investors are not interested in that? So you'd rather listen to the investors instead of your son. Is that it? Now I know how Drew feels whenever you push him aside. You know, back in the day when Drew would come to me and complain to me how much of a terrible father you were to him, I would always defend you. I stood up for you. But he's right. You don't care about anyone else. Everything has to be done your way, and you don't care if you're hurting people along the path. You know what? Drew's right. I should be standing up for Ikit and her community more. And if you're going to push through with this casino project, I'm gonna have to stand up against you. You may be my father, but I'm gonna choose to do what's right. Grabe talaga yung Sir William na yan. Kung kailan nabuhayan ng loob yung mga kadimoy natin, basag trip naman siya. Kaya nga eh. Bukas ang bukas magre-resign na rin kami. Hindi ko na masigmuraan magtrabaho doon knowing na hinarang ni Sir William yung tulong para sa komunidad natin. Grabe magbiro yung tadhana, no? Nakaraan lang, sobrang saya ko. Kasi nasolusyonan na yung problema ng mga kadimoy natin. Tapos umamin pa sa akin si Sir Macho na gusto niya ako. Na, babawiin din pala lahat. Hindi naman lahat. Andiyan pa rin naman si Sir Matthew ah. Speaking of, Uy, naririnig tayo. uy. Ang sabi? Oh, bakit? Ano problema, Besh? Hindi ko kasi alam kung paano ko naharapin si Sir Macho ngayon eh. Pag magkasama kami, maiisip ko. Lahat ng pangmamaliit sa akin ng tatay niya. Tapos, naiisip ko kung anong ginawa ng tatay niya sa mga kadimoy natin. Hindi. Kaya nga, dapat mas mag-usap kayo, di ba? Para alam niyo yung paano gagawin para makamove forward matapos ang lahat ng nangyari, di ba? Pagkasagutin mo. Ma'am! 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 Gising! Gising! Ma'am! Ma'am! Si Tita May. Di ba kayo po magkasama kanina? Hindi. Malamang nakatakas. Habulin niyo! Nagwalay tayo. Doon ka! William, are you going to be playing darts all day? I mean, don't you want to discuss the resumption of the construction for the casino resort? Are you okay? I mean, you've been really quiet lately. Matthew and I had a heart-to-heart this afternoon. I heard some things that I guess I needed to hear.
And my takeaway from this is that I've really fallen very short as a father. To him, but especially to Drew. William, malalaki na yung mga anak mo. They don't need to be coddled. And besides, kung ano man yung panahon na pinaglalaanan mo for the business, eh para din naman yan sa mga anak mo eh. The legacy of your business goes to your family. Oh, yeah, I've left him a very secure future, but what are they going to say about me when I'm gone? I'm not ready to leave this world and have my kids hate me. What do you mean? Okay. I read Matthew's proposal. He's right. We can do an eco-friendly resort which is beneficial to Ikit's community and is profitable to this company. I want to explore this as an idea, not just for my boys, but for everybody. There's still time to fix all the damage I've done. William, hindi ito yung pinag-usapan natin, ha? Alam mo, huwag kang padalos-dalos. Just relax, alam ko na. Why don't you have some tea to clear your head? Yeah, actually, that's not a bad idea. Let me see if Clara's around. Oh, no, Clara's not here. She already went home. Ako nang bahala. Give me 5 minutes. Para makapag-decide na rin ako kung papatayin kita ngayon na hindi. Hanggang, pinasagot mo, parang awa mo na. Wonder who this is. Hello, who is this, please? Pangga, it's me. Palanga, where are you? Whose phone are you using? Why are you using this phone? Kinuha ko lang teleponong to. Nandito ako sa Pilipinas. I've been here all this time. What? The last time we talked, I thought you were in Paris. Pangga, they just forced me to say those things to you para hindi kayo maghinala. Wait, they? Who's they? Mga dumukot sa akin. Pangga, please, tulungan mo ako. Palanga, I need you to calm down, okay? Calm down and tell me exactly where you are. Hindi ko alam kung nasaan ako, Pangga. Dinala nila ako sa warehouse. Dito sa may kakakayan para magsasend location ako sa'yo. Pangga, please, hindi ko alam kung hanggang kailan ako makakatakas ang mga mahabol sa akin. Palanga, you need to be brave. You need to tell me exactly where you are, and I will come get you. Please, Pangga, tulungan mo ako. Pumunta ka na dito, please. You need to be brave, Palanga. Just hide somewhere safe, and Soraya and I will call for help. No. Huwag mong sasabihin kay Soraya, nag-uusap tayo. Please, Pangga, please. Huwag. Why not? She's probably going to be helpful. Hindi ko naintindihan. Hindi mo dapat pagkatiwalaan ng babaeng yan. Oh, what do you mean? Kapatid ni Soraya si Rika. At si Soraya ang nagpadukot sa akin. Papatay niya tayo. Ubusin niya ang pamilya natin pagsikit. Sino kausap mo? I don't care about your community anymore. They can go ahead and suffer for all I care. Wala kang awa. Yan ang dapat sa'yo magdusa. I promise, gagawin ko ang lahat para matulungan pa, para malampasan ko. Alam mo, Drew, maraming salamat sa iyo. Bakit hindi ka nagsasawang tulungan ako, damayan na? Bakit? Siyempre, concerned ako para sa'yo. Pangga, please, tulungan mo ako. You need to be brave, Palanga. Just hide somewhere safe, and Soraya and I will call for help. Kapatid ni Soraya si Rika. At si Soraya ang nagpadukot sa akin. Sino kausap mo? Bakit hindi ka makasagot? Importante ba yung kausap mo? Nandiyan si Soraya. Look, just ignore me. Pretend I'm not even here at all, okay?
Well, Peter, that sounds okay. Why don't you go to a place which is quiet, not so many people around, and I will join you there, I promise. Right now, I have to take care of a little bit of business. Pangga, hindi mo dapat pagkatiwalaan babaeng yan. Mamamatay tao yan. Humingi ka ng tulong ngayon na. Please. I sure will, buddy. Take care. Diyos ko, huwag yung hayaang may masamang mangyari sa Pangga ko. Bro! Pusit ka. Pinahirapan mo kami. Gusto mo pasabugin ang utak mo? Bugs, Tumakbo na kayo. Ililigaw ko yung makasama ko. Bilisan nyo na. buti dumating ka. Halika na, tumakas na tayo. Huwag nyo na akong intindihin. Ako nang bahala. Basta tumakas na kayo, paparating na sila. Bilisan nyo na. I gave you a graceful exit and you turned it down. Now I have to kick you out. Nasasaktan ko. Huwag niyo naman po akong ganito eh. Bahala na. Uy, Kit! Napadaan ka! Kamusta? Nakita mo ba si Sir Matthew? Kasi pinatawag niya ako eh. Ang alam ko may meeting sa office ni Sir William. Office ni Sir William. Oh, Ako, Tessie, parang hindi pa ako ready na makita si Sir William pagkatapos ng lahat ng nangyari. ganito na lang. Di ba may number ka ni Sir Matthew? Oh, text mo na lang na nandito ka na. O ba't ako nakalimutan ko yung power bank ko eh? Yun lang. Ay, hindi. Aabangan ko na lang si Sir Matthew dun sa labas ng opisina ng Sir William, no? Ganun. Mas okay yun, no? Uy, salamat ah. Bye-bye. Ingat. Sige. William, pwede ba pag-isipan mo muna ang pag-withdraw ng construction ng resort casino? I mean, look, I know that you want to do good by your sons, pero isipin mo naman, ano na lang ang sasabihin ng mga investors? Look, if you're really busy, it doesn't matter. I'll just come back another time. Whoa, wait. Can we talk? You got a few minutes? Tungkol saan? I want to go over like the totality of the casino project, if you're okay with it. Yeah, but we already discussed that at length. I know I'm being pushy, but I just want to make sure I do the right thing here. Didn't you say you had to pass by for James? Oh, James doesn't mind if I'm 20 minutes late. He'll be okay with that. Peter. Peter ang sinabi mong pangalan na susunduin mo, hindi James. And what is this? Bakit mo tinatawag sa akin ng security? You know what? Let's drop the facade. I know you grabbed my wife and tortured her. I don't know what you're talking about. Yes, you do. Stop lying to me now. You can't go any further.
Stop lying. You can't fool me anymore, and I'm not going to let you walk out of here. Vin! Ano nangyari, pre? Bogs, ano nangyari? Si Tita May! Binaril po niya si Bindo, tas tumakas po sa direksyon na yun. Sandali! Sandali! How do I know if you're telling the truth, ha? Nung nakatakas siya, nandun ka rin. Mamaya, tinutulungan mo siya makatakas, ha? Di ko po kayo niloloko, Ma'am Angela. Totoo po. Tumakas po dun sa direksyon na yun. Ferds, Kulot, samahan niyo si Bogs doon. Doon tayo. Wait, Claire. So you're telling me that Dad wants to take a look at the proposal for the resort project? Yes, sir. Medyo tinablan po yata siya doon sa pag-uusap niyo kanina. So, may konting change of heart siya. Gusto na rin niya tulungan yung community ni Ikit. That was totally unexpected. I thought he shut us out for good. Bigla tuloy ako na-guilty. Ang dami kong sinabing masasakit sa inyo. Lalo na sa kanya. I owe him an apology. Wait, good. Why don't we go talk to him? Maybe we can put this all behind us. You know what, you're right. And I think ngayon yung perfect time na mag-heart-to-heart na kami ni Dad. Maybe I can finally resolve the conflict with him. Yeah. Well, let me text Ikit. We're supposed to meet up. Maybe she's on her way already. True. What? I just got a text from Dad. What is it? Clara, call security. Go to Dad's office right now. Drew, let's go. Let's help. Tima mo ako! Ikaw ang dapat matakot. Dahil kapag sinaktan mo ko, susugurin namin ang pamilya at uubusin namin kayo! Tima mo ko, hayop ka! Akala mo natatakot ako kayo? Ikaw ang dapat manginig! I am not letting you near anyone else in my family. If you come near them again, I will break every bone in your body. So funny, because that's exactly what your wife told me. Habang linulublob ko yung ulo niya sa drum at kinukuryente, I even have videos of her suffering. Do you want to see them? You are so evil. I can kill you right here, right now. You are not a killer. You don't even have what it takes. Saklola! Saklola! Huwag mo akong patayin, please. Maawa ka. Why should I listen to you? Do you have any idea what it was like? Did you listen to my wife when you took her and tortured her? Please, William, please. Diyos ko, sana po may dumating pang sasakyan, makahingi ako ng tulong. Kung may dumating pang tulong, please. I'm not a violent person, but if you come after my family and try to hurt them, I will not hesitate to protect them. Wala ka palang pinatbate. Dapat kanina mo pa ako pinatay. You know, I would love to stay and watch you drown in your own blood. But I have to go. Huwag kang mag-alala. Hindi ka malulungkot sa impyerno dahil isusunod ko na yung asawa mo!
sana sila na makaligtas sa akin. Saklala! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! May mahabol sa akin! Surprise! I figured na pagod ka ng tumakbo. Kaya we came to pick you up. Hindi na ako papayag na babalik mo ako doon. So may gana ka pa palang magpa-hard to get. Kahit anong gawin mo, Tita May, hindi ka mananalo sa amin because we got you outnumbered. Kaya sumuko ka na lang kung ayaw mong tadtarin ka ng bala ng tauhan ni Tita Soraya. Ang gusto ko mas nilalaman sa iyo. Hindi ko ko yun. Yan makita tayo ako sa lista. Kasi na ang lista. Hindi siya iwan. Ang alam. Batu? Sir? Sir? Sir William? Sir William, okay lang po kayo? Tulong! Sir William! Sir, ano nangyari sa inyo? Sir! Sir! Dad! 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 How did this happen? Who did this? Sir, hindi ko ho alam. Pagpasok ko, nakaganyan na po si Sir William na nakahiga na, nakahandusay na po siya. Tapos, hindi ko alam po kung ano po yung nangyari, sir. You! Don't just stand there! Search the whole place. Maybe the person who did it is still here. Call security right now. Get the police! Kuya, may pulso si Dad pero mahina lang. Tulungan niyo kami! Dali na natin si Dad sa hospital. Dad, we got you, okay? Don't worry, you and I are here. Ibaba mo na ang baril, Tita May. There's no use in fighting. Meron ka pa bang enough bullets dyan para patayin kami? Hindi ako natatakot sa inyo. Lalaban ako hanggat magkamatayan tayo! Wow! That's so brave. Pero, what about your family? Okay lang sa'yo na hindi mo na sila makikita ulit? And who's gonna protect Ikit pag wala ka na? I suggest na pag-isipan mo munang mabuti before you do anything stupid. For the sake of your family and Ikit. Tumingin ba rin? Ban! Wait, ay na yan sa van. Angela, naniniwala ako na hindi ka kasing sama ng mami mo at ng tita mo. Please, Angela, huwag mo sayangin ang kinabukasan mo para maging kriminal ka lang. Angela, kung tutulungan mo ako, sasabihin ko sa mga pulis na biktima ka lang din. Na napilitan ka lang gawin ng mga to.
Angela, tama na. Please, tigilan mo na to. Huwag mo na akong ibalik sa warehouse. Ayoko nang pahirapan ako ni Soraya. Angela, please. At sino namang may sabi na babalik ka pa sa warehouse? Bakit? Anong ibig mong sabihin? Ano binabalak ninyo? Angela, please, makinig ka sa akin, please. Angela, gusto ko lang umuwi sa pamilya ko. Maawa ka na. Gusto ko na umuwi sa pamilya ko. Tama na, Angela, please. Tama. Ipasok niyo na yan. Angela! 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 Pasok! Base po sa aming initial findings, mukhang nagkaroon talaga ng struggle dito sa ng crime scene. Pero may nawawalang isang dart stick si Mr. Smith sa mga kagamitan niya. Kaya humingi sana ako sa inyo ng access para makita ko yung CCTV ng resort dahil magagamit ko ito sa pag-iimbestiga. Whatever you need, Colonel. Just as long as you find the person responsible for this. Sir, please, gawin niyo ang lahat para mahanap kung sino ang gumawa nito kay Dad. You are best. Go ahead. Kayo mawawala ng pag-asa, magiging okay din yung lahat. Magdasal na lang tayo kasi may awa naman ng Diyos eh. Hindi niya pababayaan yung daddy mo, ha? Kamusta na yung daddy mo? Is he gonna make it? I hope hindi critical yung condition niya. He's still in surgery. The doctors are trying to save him. So sorry sa nangyari kay Tito William. It's been so good to me. Kaya if may matutulong ako sa inyo review, please let me know. Attorney, kung gusto mo talagang makatulong, why don't you turn over this woman sa mga polis? Alam naman natin na siya lang ang may motibo na gawin nito kay William. What are you doing? Yan ang dapat sa'yo magdusa. Sinisigurado ko lahat ng pang-aaping ginawa niyo sa amin, babalik yan sa inyo. Dahil darating yung araw na pagbabayaran niyo lahat ng mga kasalanang ginawa niyo sa amin. Siya lang naman ang pwede may kumuha nito. Teka lang po Miss Soraya. Daan-daan naman po kayo sa pambibintang niyo sa akin. Alam ng Diyos na wala akong ginawang masama. Oo, may issue ho kami ni Sir William. Nagkasagutan kami kanina pero hindi ko naman ho magagawang saktan siya. Talaga? Oo. Eh di bakit nandun ka sa opisina niya nung may nangyari? Ano, napadpad ka na lang bigla doon? Nung may umatake sa kanya? Tama na. Hindi ito ang tamang oras para magturuan tayo. At pwede ba? Hindi niyo pwedeng i-accuse si Ikit kung wala naman kayong ebidensya. Kilala ko po si Ikit. Hindi niya magagawa yung binibintang niyo sa kanya. Doc, tell us, is he gonna be alright? Na-damage po ang major blood vessels dahil sa multiple stab wounds na nasustain ng pasyente. Dahil dito nagkaroon siya ng severe blood loss. Ginawa na po namin ang lahat para ma-revive siya. But unfortunately, hindi na po namin siya naligtas. I'm sorry. Excuse me. Sir, hindi na kailangan sa kanya sa Ikit. It's not fair. He wasn't his dad. He didn't deserve to die this way.
I'm so sorry. I'm sorry na lagi kita dinidisappoint. I'm so sorry I'm not the son that you wanted me to be. Dad, I tried. I really tried. I just wanted you to be proud of me. Para sana lahat ng paghihirap ko kung wala ka na, Dad. I'm never gonna hear you say that you're proud of me. Malaki ka lang na yun ang pinagbasis na makikita kita. Sana hindi na kita inaway. Ganun ka na ba ka-desperate, Dad? Anong akala mo? Na mabibili mo lahat ng tao? Sana niyakap kita. Sana nakipag-ayos ako sa'yo. Sana sinabi ko sa'yo na mahal kita. Mahal kita, Dad. I'm so sorry. Dad, I'm so sorry. Dad, sorry sa lahat ng pagkukulang ko. You grabbed my wife and tortured her. Tulungan niyo ako! May mahabol sa akin! Surprise! Na-damage po ang major blood vessels dahil sa multiple stab wounds. Dahil dito nagkaroon siya ng severe blood loss. Ginawa na po namin ang lahat. Hindi na po namin siya naligtas. Sana sinabi ko sa'yo na mahal kita. Dad, I'm so sorry. I don't get it. I don't get it, God. Why did this happen? How could you let someone do this to him? How could it be part of your plan? Tell me. Sir, wag ho kayo mahiya sa akin. Okay lang naman pong umiyak eh. Hindi naman ibig sabihin ng pag-iyak, pagiging mahina. Sir, huwag niyo ho kayanin niya mag-isa. Nandito lang po ako. I'm trying to keep it together. But he's gone. Murdered in cold blood, and I'm supposed to just accept the fact that he's gone. Alam mo, sir, parehas naman ho tayong naramdaman. Kasi hindi rin ho ako nakapagpaalam sa tatay ko bago siya namatay. Alam mo, sir, yung pagmamahal na meron ka sa daddy mo,
hindi na ho yun mawawala. Hindi po yun matatapos dahil sa pagkamatay. Sir, lagi lang po siyang nandito. Lagi niya kayong binabantayan, sir. Sir, ayun po yung magiging lakas niyo para magpatuloy. Ibang klase talaga yung si Mariket, ano? Ang galing niya tumiming. Ginamit pa ang pagkamatay ni William para makadamoves yan sa ex mo. Ano, attorney? Magpapakamartir ka na lang ba? At magpapatalo ka sa isang pangit at walang kwentang tour guide laban sa isang maganda at successful na attorney na katulad mo? Anong gusto mong gawin ko? Sigurin ko si Ikit? Awayin ko siya? That will only make me look bad sa mata ni Matthew. Mas lalo niya lang akong lalayuan. Hindi ko naman sinabi sa'yo na dumihan mo mga kamay mo. Be creative. Use your imagination. Matalino ka, attorney. I'm sure may maiisip ka pang paraan para makuha yung gusto mo at hindi ikaw nagmumukhang bad guy. Basta ito lang ang payo ko sa'yo, attorney. You have to do something kung ayaw mong makulelan. At si Mariket ang makatapos sa finish line with Matthew. Bakit niyo ako dinala rito? Anong gagawin niyo sa akin? Mamaya, masasagot ang lahat ng katanungan mo. We're just waiting for the others. Bogs! Tignan mo kung sino nandito, oh. Si Tita May. Nagtataka lang talaga ako na bakit ibang direksyon yung sinabi mo sa amin kanina. It's as if nililigaw mo kami para hindi namin mahanap si Tita May. Mama Angela, nagkakamali kayo. Wala akong intensyon na iligaw kayo. Sinasabi ko lang talaga kung saan ko siya nakitang pumunta. Nagsasabi siya ng totoo. Hindi na niya nakita nang tumakbo ko sa kabilang direksyon kaya mali yung naituro niya sa inyo. Bakit mo dinedefend? Concerned ka? Unless nagpo-pretend lang kayo na wala kayong alam pero ang totoo magkasabwat kayo. Walang ganun, Ma'am Angela. Loyal po talaga ako sa inyo ni Madam Soraya. Wala akong pakialam kung anong mangyari sa kanya. Talaga? Loyal ka, ha? Sige. Patunayan mong loyal ka kay Tita Soraya. I want you to shoot her in front of me. Gusto ko patayin mo siya. Ano pang tinutunga-tunga mo? Malinaw naman yung instructions ko, di ba? Patunayan mo na loyal ka kay Tita Soraya. Patayin mo siya! Now! Pero ma'am, hindi ba dapat hintayin natin si Madam Soraya? Siya ang magbibigay ng utos? Wala nga siya dito, di ba? Ako ang nandito. Ako ang in charge. Ako ang masusunod. Angela, please. Please, nakikiusap ako. Gusto ko ba makasama ang pamilya ko, Angela?
Lahat gagawin ko. Huwag mo lang ako patayin. Ano ba kailangan mo sa akin? Pera, magkano, Angela? Shut up! Hindi mo ako mauuto! Tama nga si Tita Soraya. Hindi ako pwedeng maging soft and weak. Kailangan maging matapang ako para mapaghiganti ko si Mom. Kaya yun ang gagawin ko. Papatunayan ko kay Tita Soraya that I have conviction. Ipapakita ko sa kanya na kaya ko rin maging katulad niya. Papatayin ka namin. Now, shoot her! Shoot her! O gusto mo na tadtarin kayong dalawa ng bala ng mga kasama mo? Nasaan kaya yung room ni Sir William, no? Bakit ba ginadya ka dalawin sa Sir? Rose, ba kayong ano natin? Well, siya lang naman yung nagbigay ng promotion ko before. Pero mabilis nawala yan kasi binawi ni Sir Matthew dahil dyan sa pangit na ikit na yan. Wish ko na lang talaga sana walang masamang nangyari sa kanya para makapagpakitang gilas pa ako at mabalik niya yung promotion ko. You have to do something kung ayaw mong makulela. At si Marikit ang makatapos sa finish line with Matthew. Excuse me, girls. Are you guys here for Tito William? Yes po. So sorry, pero wala na siya. Huh? You guys are too late. So please, bigyan na lang natin ng oras sina Drew and Matthew to grieve for their dad. Visit! Paano na ako? Sino nang kakampi ko sa resort? Paano yung promotion ko? Actually, masakit din para sa akin na wala na si Tito William. Kaya gusto kong malaman kung sino yung gumawa nito sa kanya. May idea ba kayo kung may nakaaway ba siya or may taong galit ba sa kanya? Si Ikit! Siya lang naman yung nag-aaway ni Sir William eh. Di ba? Natatandaan niyo nang tinanggal siya sa pagiging tour guide niya? Nagalit siya? Papalitan niyo po ako dahil lang po ba sa itsura ko? The investors are breathing down my neck. Some of them want to fire you. Tapos mas nagalit pa siya nung tuloy na siyang tinanggal sa trabaho. Darating yung araw na pagbabayaran niyo lahat ng mga kasalanang ginawa niyo sa amin. No, it's okay. Client ko si Ikit. But Tito William is like family to me. So kung may nagawa mang mali si Ikit, hindi ko i-condone yun. None of us should. And as a lawyer, syempre doon ako parati sa side ng tama. At first, akala ko si Ikit yun, but I'm starting to doubt her true colors. Lalo na nung nalaman ko na pinagbantaan niya si Tito William. I understand kung galit kayo kay Ikit. If I were in your position, ganoon din naman yung mararamdaman ko. Especially now na wala na si Tito William, baka gamitin niya yung influence niya kay Matthew para mag-reyna-reynahan dun sa resort. Mas magiging empowered na siya ngayon gumanti dun sa mga taong nanlalait sa kanya. Baka nga hindi lang promotion yung mawala eh. Worst, baka mawalan pa ng trabaho. Hindi ako papayag na masira ng babae niya yung career ko. Kung inaakala ni Ikit, nahahayaan lang natin siya sa mga pinaggagawa niya kay Sir William, pues, nagkakamali siya. Girls, future natin yung nakataya dito. Kaya kailangan pagbayarin natin si Ikit sa lahat ng kasamang ginawa niya. Salamat po. Drew, sir, nasabihan ko rin po si Gemalo tsaka si Kaloy na willing po kaming tumulong para po sa pag-aasikaso ng burol ni Sir William. Salamat, Ikit. Pero bukod sa funeral, may mas malaki pa kaming problema. Ha? Ano yun? We're still trying to find a way to break the news to Mom. I don't know how she's gonna handle it. Kaka-discover niya lang na namatay yung anak niya. Ngayon nawala si Dad. Baka hindi kaya na ni Mom. Sobrang malulungkot talaga yun si Miss May. Pero kasi para sa akin lang mas okay siguro kung kayo na mismo magsabi kaysa sa iba niya pang malaman, di ba?
malaking pagsubok talaga to ng pamilya niyo eh. Ngayon niyo siya kailangan. Kaya kailangan niyo ng isa't isa ngayon. Ma'am, wag. Ma'am Angela, wag niyo po akong papatayin. Gagawin ko po yung lahat. Papatunayan ko na loyal ako sa inyo. Gagawin ko po yung utos ninyo. Ang dami mong sinasabi! Shoot her now! Do it! Tara na. Tama na yan, Bogs. Gawin mo na. Any last words, Tita May? Meron ka bang ibibilin sa family mo and to your precious Ikit? It's just ringing. She's not answering. That's odd. When was the last time you spoke with her? I haven't. Not since she went to Paris. Lagi na lang siya nagte-text kung okay lang tayo and kailangan niya lang mag-grieve dun sa anak niya na si Emily. Ngayon, tanong okay lang ba siya? At ba kasi hindi siya nagpaparamdam? Sana safe lang siya, no? Sana okay siya kung nasaan man siya. Pero huwag ka mag-alala. Isusunod din sila ni Tita Soraya. Magkikita-kita din kayo sa impyerno. Shoot her. Angela, Angela, Angela. Wala kayo, please, please. Shoot her now! Oo, baka mamaya pa ako makauwi, ha? Kasi tutulungan ko pa si Sir Matthew saka si Drew, eh. Dadali namin yung katawan ni Sir William sa funeraria. Sige na, tawagan na lang kita mamaya. Grabe na talaga yung kaplastikan mo, no, Ikit? Hindi ko na kinakaya. Ang kapal pa ng mukha mo kasi ang lakas ng loob mo magpakita pa dito after mong away-awayin si Sir William. O baka naman kaya nandito ka kasi sinisigurado mo na wala na siya. Celine naman, huwag ka na makisabay. Ang dami kong inaasikaso, ha? Tinutulungan ko si Sir Matthew para sa burol ni Sir William. Wow, Ikit! Grabe naman yung pagsip-sip mo kay Sir Matthew. Ibang level na yan, Day. Anong gayon mo ba yung ginagamit mo para maniwala siya at mapaikot-ikot mo siya ng ganyan, ha? Ikit, ano ba talaga yung plano mo? Landiin si Sir Matthew para makakuha ng mataas na posisyon sa resort? Celine, gets ko na. Bitter ka. Kasi hindi mo nakuha yung posisyon ko. Kaya pinagbibintangan mo ko ng kung ano-ano. Alam mo, Celine, para ma-promote ka, galingan mo naman kasi. Hindi naman puro ganda lang yung puhunan dito, eh. Alam mo, para mas ma-improve ka, tapos ma-promote ka, kailangan mong galingan din sa skills. Tsaka baguhin mo yung ugali mo. Para next time, deserve mo na. Deserve? So, sino may deserve? Ikaw? Ikit naman. Walang pwesto sa resort ang mga taong pangit at mamamatay taong katulad mo. Dahan-dahan ka. Palalampasin ko na lait-laitin mo yung itsura ko. Pero wag mo akong tatawaging kriminal dahil wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Sir William. Sa tingin mo maniniwala kami sa'yo? Ikit, tignan mo nga yung mukha mo sa salamin. Walang ganyang kapangit ang gagawa ng maganda. Humigil ka na. Okay, everyone, attention please. Tandaan niyo po yung mukha ng pangit na to. Tandaan niyo yan kasi yan yung pumatay sa boss namin. Pangit ka na nga, ang pangit pa ng ugali mo, kaya mag-iingat kayo sa kanya. Nakita niyo ba yun? Nakita niyo ba yun? Ang violente niya, ang war freak pa niya. Sakit.
Hindi mo nga alam mo, Ikit, napakasama ng ugali mo. Ang dapat sa'yo, turuan ng leksyon. Ano ka nakasabi? Ano ba kayo? Yan, sige! Ingot-good niyo siya! Ingot-good niyo yung pangit na yan! Buti nga kay Ikit. At least nakaganti pa rin ako sa kanya without even lifting a finger. Well done, attorney. Thank you for taking my advice. Alam mo, kulang na lang may popcorn tayo para lubos-lubos ang pag-e-enjoy natin sa palabas. Bakit ka? What the hell is going on here? What? This is madness! Why are you attacking a kid? Get away from her! Sir, bakit siya pa rin yung kinakampihan mo? Dinidepend lang naman po namin yung tatay niyo. And we think na siya po yung may kasalanan sa pagkamatay ng tatay mo. What the hell are you talking about, Celine? Ikit did nothing wrong! At a time like this, you're the ones who are in the wrong for ganging up on her. You know what? You're all fired! I never want to see you in the resort again. Now leave before I call the police. Tara na! Ikit, are you okay? They hurt you? Any bruises, scratches? Eh, naku naman. Yung ex mo talaga, no? Let's go see a doctor and get you checked up, just in case. All right? Come on, let's go. Ako, ready pa naman ako nakitang nakahadusay ang si Marikit. Ang pasira talaga ng araw to. This is so annoying. Ano yan? Paano na mangyayari niyan? Baka mag-backfire pa sa akin yung mga pinlano ko. Relax ka lang, attorney. May iba pa namang panahon na makakaganti ka dyan kay Marikit. I-enjoy mo lang yung moment na to, okay? Di sa lahat ng oras mananato ka. Sisiguraduhin ko, isisira rin kita sa mata ni Matthew. Ano? Wala talaga sa kabila? Ha? Ma'am, sa inyo po ata ito. Ma'am, di talaga namin mahanap yung katawan ng babae. Pero malabong makaligtas yun. Tingin ko, inanod na yung bangkay nun dun sa dulo ng ilog. Ma'am, ayos lang kayo? Hindi lang nagsisink in pa yung nangyari kanina. Ganun pala yun. Ganun pala yung pakiramdam kapag pumatay ka ng tao. I mean, inutos ko lang yun pero... Bakit, ma'am? Nagsisisi po ba yung pinapatay niyo yung babae? Bakit ko naman pagsisisihan yun? Dapat lang na namatay si Tita May. Yun na ang ganti ko kay Ikit dahil pinatay niya ang mom ko. She took my mom's life. And now, I've taken hers away too. Masisira na ang masayang mundo ni Marikit. Beshi, huwag ka na tumulay dito sa bahay, ha? Andito yung mga polis. Kakagaling lang nila dito. Bakit? Anong kailangan nila sa akin? May warrant of arrest sila sa'yo, eh. Yung suspect! Wala!